tomorrow. Kailangan palaging do your best. It labeled him as an actor. Nagkagulo ang buong Puerto Princesa ng mabalita na patay na si Rico Yan at dito raw sa ospital na ito dinala. Napakalungkot na pangyayari. Biyernes Santo taong 2002, ikinagulat ng publiko ang biglaan niyang pagpanaw. Hindi maitatanggi na isa siyang malaking kawalan sa mundo ng showbiz. Ngayong hapon muli nating balikan ang tunay na buhay ng yumaong matinee idol na si Rico Yan. Noong Biyernes Santo, ginimbal ni Rico Yan ang buong bansa sa kanyang pagpanaw. Kasabay ng paggunita ng mga Katoliko sa pagkamatay ni Kristo ay ang biglaang pagpanaw din ng isang magaling at batang aktor. Airlink yung staff ni Rico Yan. Initiate kami ng CPR. At nito lang linggo, bagamat 13 taon na ang nakalilipas, tila buhay na buhay pa rin siya sa alaala ng mga taong nagmamahal sa kanya. When he talk to you, I think he'd make you feel that you're really special. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Rico Yan, pinaunlakan kami ng kanyang pamilya ng isang natatanging interview. Tao po. Hi, Jer. How are you? Good, thank you. Your stas. Kumusta na buong pamilya? Okay, coping. Yeah, better, much better. Yes, yes. I can still see Rico's pictures. Yeah. Ito ba yun talagang sa mga bahay niyong magkakapatid, meron Yeah. talagang present pa rin siya. In Kahit person pa marami rin siya. Tsaka lahat kami meron kami ng picture na yan. 19 years old daw noon si Rico Yan nang madiscover ito ng isang talent scout. College student siya noon sa De La Salle University sa kursong Marketing Management. Actually, na-discover yon habang pumipila siya. Pumipila yan sa isang fast food or doon sa canteen, doon sa Lasal, may talent scout na nakakita sa kanya. He was offered to become a commercial model. Some guys are so fulero. Skin ko, natural to. Marikas noong 1995, unang lumabas si Rico sa commercial ng isang astringent. Dito nga nauso ang mga katagang sikreto ng mga gwapo. Sikreto ng mga gwapo? Alang still! Sobrang big hit nung commercial na yun. Yeah, because I didn't even know that it was a hit. He just said, ate, I have a commercial. Ah, really? Oo. It was as simple as that. Mana kasi ako sa nanay ko. Ang kinis ng skin ng nanay ko. Totoo. Sinamahan ko siya doon sa kabilang stasyon. Okay? So yung head doon ng mga talents, tuwang-tuwa sa kanya, hinindatan ka agad ako na parang okay ka agad. Wala nang screening. When he entered show business, meron ba kayong advice? Yes, O me, I told him, you have to finish college. No matter what. Tapusin niya yun. Taong 1996, tuluyan na ngang pinasok ni Rico ang showbiz. Nakabilang siya noon sa youth-oriented show na Gimmick, na kalaunan ay naging pelikula rin. Good to see you guys. Thanks for coming, ha? Effie! Turo mo ako. Nakasama niya rito sina Jolina Magdangal, Peter Ocampo. Willing ka ba to fight for what I want? Taong 1996 din ang sinubukang ipareha si Rico sa actress na si Claudine Barreto. So, paano? Can I see you tomorrow? Okay. Una silang nagkasama sa pelikulang Radio Romance. Talaga nag-click yung Claudine at saka Rico yan love team. Kaya nga, di mo naman pati sa mga TV series nila, talagang sila. And then, sunod-sunod, pati mga movies nila, they were all hit movies. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Marami. Dahil nag-click ang tambalan ni Rico at Claudine, muli silang nagsama sa Mula sa Puso ng sumunod na taon. Tanggapin mo na. Talagang hindi kayo para sa isa't isa. Nay! Gabriel. Si Rico para kung panganay na anak na lalaki. Mahal ko siya at I guide him na bigyan rin natin ng advice sa trabaho, on how to handle things. Hindi nagtagal, umabot na sa big screen ang tambalang Rico at Claudine. Nagkasama sila sa pelikulang Flames the Movie noong 1997. Kaya naman ang dumaskarte para sa sarili nila. Eh, lagi na lang sila ang iniintindi mo eh. At dahil mahal na mahal kita ng sumunod na taon. I love you. I love you too. Sikat na sikat siya.
How did he reward himself that time? Oh, he'd go out of town. And then he'd buy like a nice pair of shoes. Yeah. What makes him happy, Jer? Simple things like a trip to Talisay, bibili kaming tilapia with the whole family. Stuff like that. Stuff that I guess normal people do. Pero hindi lang daw sa drama at pagpapakilig na linya itong si Rico, kundi maging sa comedy. Taong 2001 nang makasama niya sina Marvin Agustin at Dominic Ochoa sa sitcom ng What a Man. Matalik na magkakaibigan ang tatlo sa tunay na buhay. Kabilang din sa cast nito ang komedyanteng si Candy Pangilinan. It was really a happy family and barkada. To the point na nakakalimutan nga nilang babae ako. Kasi kung magkwentuhan sila, kwentuhan lalaki, tas kasali ako. Si Rico yung madalas na oo. Si Rico yung magpapala, oo. Si Candy nandyan. But I think I found forever in you. Taong 2002 nang magbalik tambalan sina Rico at Claudine para sa pelikulang Got to Believe. Naging blockbuster hit ito, pero walang mag-aakalang ito na pala ang huling proyekto ni Rico. Nagkagulo ang buong Puerto Princesa ng mabalita na patay na si Rico yan at dito raw sa ospital na ito dinala. March 29, 2002, pumutok ang isang balita na hindi agad pinaniwalaan ng publiko. Ang aktor na si Rico yan, sumakabilang buhay na. Nasa bakasyon daw noon si Rico sa isang resort sa Palawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagkataon naman na noong mga panahong iyon, naroon din sa mismong resort ang kapuso nating news anchor na si Arnold Clavio. So parang ako yung naging host ng gabi na yon. So tinawag ko siya na na kumanta, kantahan, jamming lang, kantahan. So nung gabi na yun lahat masaya. Usapan pa raw ni Rico at Arnold na mag-island hopping sila kinabukasan. Pero nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nagulat ako na nag-iisip ako parang ang buhay, makikita mo masayang-masaya din all of a sudden sa isang kisap mata. Hindi na natin kasama, patay na siya. Isa sa mga kasama noon ni Rico ay ang best friend niyang si Dominic, na siya rin unang nakakita sa katawan nito na wala ng buhay. He left us and binigyan naman tayo niya ng magandang alaala. He's a good man, he's such a good friend, he's such a gentleman, and please do pray for him. Nasaan ka noon nung mga panahon? Andito. Dominic said something happened. Sabi ko, what do you mean? Hindi siya humihinga. And it was hard because even Dominic couldn't tell me straight. Yeah. Ang parang ayaw lumabas sa bibig niya na patay na si Rico. Sa aming pagbabalik, anong cause ng death ni Rico, Jer? Malinis ang intensyon mo sa'yo. Nakilala siya noon ng publiko bilang isang matinee idol at mahusay na aktor. Saan nga pala si Mela? Pero sa tunay na buhay, sino nga ba si Rico yan? March 14, 1975, isinilang si Ricardo Carlos Castro yan. Mula siya sa pamilya ng mga sundalo at negosyante. Ikatlo siya sa 4 na magkakapatid. Very naughty. And he was like, we'd always label him as an actor. Biglang iiyak yan, and you'd think na he's so nakakaawa. Kahit na minsan hindi naman totoo, but he'll just cry. Hindi rin daw honor student itong si Rico. Dahil noong siya'y nag-aaral pa, akalain niyo bang puro palakol pala ang kanyang grades? Hindi siya at all. Pumapasa. Maybe pa siyang awa. Gayunpaman, nakapagtapos pa rin si Rico ng kolehiyo at ito'y sa kabila ng pagpasok niya sa showbiz. I still have reason to celebrate. Dahil puno ng buhay at sigla ang aktor, marami ang nagulat sa biglaan niyang pagpanaw. Pero bago pa man naganap ang di inaasahan, nakausap pa raw ni Geraldine ang nakababatang kapatid na si Rico.
What was your last conversation with Rico before that happened? Kasi at that time, nagkakagulo already. There were some issues with him and Claudine at that time. Sabi niya sa akin, ate, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng bakasyon na to, everything will be okay. Kailan dumating yung punto na, yes, confirm na, natanggap ko na wala na si Rico? When I saw on TV that my dad and Bob arrived in Palawan. That was the only time it was really confirmed na wala na si Rico. Marami ang naging tanong sa tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ni Rico. Anong cause ng death ni Rico dyan? Hemorrhagic pancreatitis. Hindi say bangungot. Libo-libo ang nakiramay sa pagkamatay ni Rico. Mula sa kanyang pamilya, kasamahan sa industriya, at mga tagahanga. April 4, 2002, dinala si Rico sa kanyang huling hantungan. He had decided to choose what was best to make his mission a reality. Susunod sa tunay na buhay. Sabi niya, kasi gusto niya magpresidente. I think, alam na natin yon, di ba? So, planado niya na yon. Nitong nakaraang linggo, March 29, eksaktong 13 taon makalipas sa pagpanaw ni Rico Yan, ginanap ang isang memorial service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All of us in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ibinahagi rin sa amin ni Father Tito Kaluwag, ang spiritual advisor ni Rico, ang gusto sanang gawin ng aktor sa labas ng show business. Sabi niya, kasi gusto niya magpresidente. I think, alam na natin yon, di ba? So, planado niya na yon. Yung pagpasok niya sa showbiz, is talaga para magkaroon lang siya ng makilala siya, magkaroon siyang pagkakataon maabot yung kabataan. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng lahat na hindi man nila kapiling si Rico, kailan may hindi naman siya mawawala sa kanilang puso't isipan. Hindi lang magagandang alaala ang iniwan ni Rico sa kanyang mga tagahanga. Sa tulong ng Rico Yan Youth Foundation, mayroon din siyang mga napag-aral. They're looking for scholars during that time. So, ayun, habang devastated yung buong Philippines about the situation, ayun, I found hope dahil sabi ko, during that time na makakapag-aral ako ng college. Gusto kong sabihin sa kanya na salamat sa mga naituro mo kasi ang nagawa mo sa buhay ko sobrang laki. Kasi hindi ako makakarating kung saan ako ngayon kundi dahil sa Rico Yan Youth Foundation. Alam mo, ang ganda mo. Ang tunay na buhay ni Rico Yan, maiksi pero makabuluhan. At bagamat sandaling panahon lang natin siya nakapiling, magagandang alaala at matatamis na ngiti naman ang iniwan niya sa atin at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Anong aral ng tunay na buhay ng iyong kapatid na si Rico Yan? Tumulong sa ibang tao at hindi na kailangan ipagsabi. Just do it sincerely. I miss you so much and hope not to see you soon. Tsaka lang, everything is well down here.